Good evening at welcome sa Real You. Ngayong araw na to ay kikilalanin natin ang isa sa ating napaka-importanting guest of the night. Siya po ang owner ng Servicio Channel at walang iba kundi si Sir Nero. Hi Sir, magandang araw and welcome to the program. Good evening everyone. Welcome po sa Servicio Channel Studio. Welcome Pasyal. So, Sir, first of all, sino ba si Sir Nero para naman mas makilala ng ating mga televiewers? Okay. I am a graduate, an IT graduate mula sa STI College. So, hindi ko na ituloy yung career na yun. So, I am a composer. So, kami yung magawa ng mga jingle kapag campaign. Magawa kami mga jingle for brands. Yan. And then, I am a writer. I am a content creator. So, gumagawa kami ng mga commercial for companies and brands. And then, siguro, napunta na lang ako dito sa industry ng media dahil sa mga nakapalibot sa aking sa industry na yon, sa mga friends and my clients. So, nasabi mo, musical composer ka, naging content creator ka. Paano ka nagsimula dito? Ano to? Talagang dream mo ba ito simula pagkabata? Paano mo nakuha yung ganitong hobby? I am a fan. So, siguro, kwento ko na lang kung paano nag-start ng Servicio. Fan ako ng mga online radio before pa yung mga tinatawag na podcast. So, online radio tawag dyan noon. And then, nandyan sina Ramon Bautista, Stanley Chi, Jaco De Leon, anak ni Joey De Leon. So, they started it. And then, lagi ako nakatutok sa nila. Of course, DJ Nicole Yala, DJ Christopher of Love Radio Manila. Sila yung mga nandoon na eh. And fan ako, and gusto kong mag-start dito sa Rizal. And then, pinanganak si Servicio Channel. Nandito, nag-discover kami ng mga talents until nakita namin yung mission namin na hindi na pala talents ang pwedeng i-discover at i-promote sa social media. So, we're on Facebook and dati Ustream, naging YouTube. Ustream, yes. Di ba? So, and now, I meet a lot of clients in promoting businesses online. Ayun. So, bakit mo naisipan yung gano'n na to promote businesses? Hindi ko rin alam eh. Siguro dahil marami akong friends na starting businesses. Yung small, medium enterprises na tinatawag. So, sinasabi ko noon na parang gusto ko kayong tulungan. Actually, pinapagalitan pa ako ng nanay ko. Wala naman daw ako napapalado sa nagpo-promote ng mga businesses online. Kasi kumakain lang ako, nakakapag-swimming lang ako sa resort nila. Ay, yun lang yung mga na-experience ko. But gusto ko, kapag ginagawa namin yung mga contents na yun, gusto ko na ipaparating din o nararamdaman din ng mga manonood yung nararamdaman namin, yung na-experience namin. That's why, siguro, tinuloy-tuloy ko. And then, pasok ko na si
siguro yung naka-discover ako ng mga partner sa businesses na nag-push through sa akin na simulan at magtuloy-tuloy dun sa topic natin na Philippines Finest Business. Ayan. So, etong Philippines Finest Business Awards na ito, and kailan ba ito nagsimula? And could you give more information about that award giving body? Yung Philippines Finest Business Award ay dati palaki lang siya na binibigay ng Servicio Channel. Each time may pumapayag na magpa-feature sa amin. Oo. So, para siyang gift or token na kinikilala ko silang Philippines Finest Business. So, all over Luzon, and Visayas and Mindanao. And then, one time, siguro before or during pandemic, I am looking for a partner with my vision na tumulong din sa mga negosyo. So, a lot of them, wala, siguro mga 2, 3, 4 na nakausap ko. Wala silang vision na tumulong sa mga negosyo. Iba yung iba yung pag-iisip nila pagdating sa awarding. So, until I meet La Visual. So, itong company na to ang isa sa parehong-pareho ng vision namin. So, and dahil nga na pareho kang vision, pareho yung ginawa namin, so lagi kami nagtatawagan, lagi kami nag-meeting. Isa sa nakaka-touch na dahil sa vision namin, marami kaming napapaiyak na small, medium, and even big companies na dahil sa ginagawa ng Philippines Finest Business Awards. Ayan. Sa tingin mo, bakit importanteng mabigyan ng pahalaga itong mga negosyo? I think hindi lang para sa kanila, kundi sa bansa natin. So, marami din nangyari ng pandemic, maraming businesses na nagsara. So, sabihin na natin, itong mga businesses na to ay mga nag-struggle din. Correct. Nag-struggle din during pandemic. Yung isa sa naitulong ng Philippines Finest Business ay maiangat ulit yung moral nila at mai-boost ulit sila sa social media and then sa kanilang industry. Bukod doon, itong Philippines Finest Business ay napaka-importante mag-promote talaga ng mga businesses na sa Pilipinas para mas makilala sila. Kasi minsan hindi natin alam, ay may business palang ganito. Yes. Diba? Sabihin natin magkakapareho man sila sa industry, may uniqueness sila sa bawat isa. So, mabuti at masaya naman sila at masaya din kami sa outcome na nangyayari ngayon with you guys na media partners namin na naitataas natin yung mga businesses na yun. Ayan. So, speaking of businesses, alam natin marami ngayon ang in-demand na business. For you, ano yung sa tingin mo yung mga in-demand na business para di sa kalaman ng mga taong gustong magpasimula on this year? Sabihin na natin na ang food industry hindi namamatay yan. Yes. Kailangan lang may uniqueness kayo. Kailangan masarap. Masarap yung preparation. Isa yan sa master ng Servicio Channel. In the way mag-picture kami ng photos, dapat appetizing siya. Maganda, makulay yung presentation mo. Dahil nandyan yan. Idol namin si Gordon Ramsay. Ramsay. So, pinapanood namin yung mga shows niya. And then, ina-apply namin sa kung paano kami mag-take ng photos. And then, para maging viral worthy sa internet. Bukod doon sa food industry, siguro hindi napapanis na mga negosyo yung mga damit. Oo. Yes. So, isa yan sa mga, I think, kasi siguro nandito ako sa Taytay Rizal. Oo, mura damit dito. Bisita kayo dito, Taytay, para sa mga, pangangailangan nyo sa mga RTW at sa mga damit. Ayan. So, nakilala natin yung Servicio Channel. Nakilala din natin yung ginagawa mo na ganitong award-giving body. So, pero before this, ano ang naging regular work mo talaga? I was, ano ba una kong work? Ayoko maging empleyado eh. Alam niyo yan,
Siguro, I work as a customer service sa isang BPO company. 4 months, tapos nag-awol ako. Sorry. Pero, I think, I'm not born to be an empleyado. And then, I work also as a teacher. Dahil nga isa akong IT graduate, I was a ICT teacher of a senior high school here in Taytay. I was a consultant here in the municipality of Taytay under Mayor Jory Gacula. Gacula's term, I was in Public Information Office. So, and then, yun, siguro, consultant sa iba't ibang brands pagdating sa kanilang marketing. So, dikit pa rin sa namin, sa event. Correct, so, marketing, promoting them, and then giving them recognition. Yes. Sa tingin mo, sir, sa panahon ngayon, kasi napakadami ng vlogger. Do you think vlogging is still part of an art? Do you think nagiging trabaho na ba ito ngayon? And what do you think is your message para sa mga vloggers ngayon? Sabihin natin vloggers/influencers. Recently, there is a news of a certain guy na nagsasabi na sa mga artista na laos na sila. If you know the issue, sinabihan niya yung isang premier o malaking comedian, genius, idol ko, na laos na kayo, kami ng mga influencer ang bagong mga tinitingala ngayon. Parang ganun yung pinakapunto, hindi po ganun yung exact na sinabi. I think mali lang yung way on how he delivers it. Mali lang yung way. Maraming masasaktan eh. Ang dami natin tinitingnan. At sila yung mga haligi ng entertainment sa mga artista na yan. Comedians, and the influencers, I think, additional sila. Kasi kailangan nag-evolve ang entertainment industry. So, bukod sa entertainment, malaki rin ang naitutulong na influencers talaga on promoting this kind of event, in promoting a certain brand. Kailangan angkop lang eh. Angkop lang. So, hindi naman pwedeng si ganitong guy, tapos ito yung content niya, medyo pang-mature, tapos ay po-promote niya pang diaper ng baby. So, hindi pwede yun. So, sa amin din, we choose these types of influencers in certain brands in promoting them. But, basically, the answer is, ang laking na itutulong ng mga influencer on promoting businesses and brands. Correct. Ayan. So, tips mo sa mga aspiring vloggers, kasi napakarami ngayon and still counting sila. Ano yung ilan sa tips na pwede mong maibigay? Ayun. Siguro, huwag sila magsawa. Kasi pag may naisip natin, mag-vlog ako, tapos wala naman nanonood. Gawin lang siguro nilang memories. Pag may time sila, tuloy-tuloy na lang i-upload nila sa YouTube. But, wag sila magsawa hanggat may isang nanonood. Kasi there will be a time na panahon mo naman. Correct, diba? correct. Maniwala ka lang sa, na there will be a time na ikaw naman yung bida. Correct. At paano mangyayari itong panahon na to? I mean, ano yung mga dapat nilang pakatandaan? I think, yun nga, wag silang panghinaan ng loob. Stay lang sila sa content nila. Wag mo pabago-bago para yung tinatawag na branding na tinatawag, nandun lang sila. So, shout out din ka na Pipay tsaka Bangis na naggaling dito at ngayon sila Pipay? Ngayon ay malalaking names na rin sa social media. So, ayun. I think na malaki din na itulong namin sa kanila and ako po gumawa ng sayo Pipay at talong ni Joshua. Okay. Pipay. Kayo pala yun. Ayun. So, basically, the content is very important. So, kailangan malaman, hindi yung pwedeng wala kayong sinasabi. Tsaka plan. Correct. Magplano. Planning. Magplano. Mag-isulat yung mga gustong plano para sa contents. Hindi pwedeng go lang. So, pinag-meetingan, pinag-iisipan, at saka pinagpaplanuhan. Ayan. So, sige sir, describe kung ano yung mga
mangyayari for today's Philippine Business Awards? So, Philippines Finest Business Awards is two-part event. So, very excited kaming lahat na gusto ko na nga mag-September. Kasi halos din na rin kami makatulog on excitement namin para maihatid sa mga awardees, sa sponsors, media partners namin, at sa mga manonood online at sa television kung ano nga ba hinanda namin. So, there will be two parts ng event. So, may press con po ang media para mas makilala po ang Philippines Finest Business Service Channel, La Visual Company, and then yung ating pong iba pang mga partners sa event. So, shout out din sa PCCI Rizal at iba pang media partners natin. And then the award giving proper sa Hexagon po ito gaganapin sa Quezon City Hexagon Events Place. Napakaraming pasabog. Hopefully, may dumating na napakalaking big star. Coco Martin will be there. Hopefully. And then, mga premier comedians, performers, mga legend na yung pangalan. May mga magpe-perform. And of course, may mga mag-motivate sa atin. May mga speaker tayong na-invite. And some of them are our awardees. Of course, yung mga big names sa companies for the award ay nandoon. DJ Nicole Yala, Christopher will be there. And I think baka ikwento ko na lahat yung mangyayari, hindi na sila ma-excite. So, pero ang pinaka-tanong doon, ano yung criteria ng mga taong o company na napasama dito? The criteria na napasama, of course, meron po tayong nomination sa website. So, matagal din ang proseso, ilang months din. So, bago namin na isa na to, mabilis na 2 months, but yung pagpili ang matagal. So, meron kaming committee na nagche-check po ng credibility ng awardee ng company. And then, sinesurvey po namin ito at pupunta po kami, umiikot po kami sa mga companies na yan na para po maitinan natin yung legitimacy ng kanilang brand at awards. And after this event, I do believe meron pa kayong ibang mga upcoming event promotions. Actually, meron na agad. Dahil nga sa excitement namin to give an award to these companies kasi deserve naman talaga nila. Ang daming companies na hindi nga recognize at very well deserved na nilang ma-recognize ngayon. Hopefully, guys, you can contact us sa aming mga websites para mas at emails para mas malaman po ninyo yung susunod naming event sa Winford, which is Southeast Asian Premier Awards. Wow! Nako, from the title itself, nako talagang bigatin na bigatin. Ayan. Okay, sir. Sige, message mo sa mga kabataan ngayon. I know maraming mga kabataan ngayon na nawawalan ng pag-asa. And ano yung masasabi mo dito on how to update them? Actually, I was there sa ganung situation. Ang sabi ko nga sa kanina, payo ko sa mga influencer, di ba? There will be a time na ikaw naman. So, if
pinanghihinaan po tayo ng loob. Just hold to your dreams. Hold on to your dreams. Diba? So, hawakan mo lang yung pangarap mo sa buhay. Di ba sinasabi nga sa atin ng mga magulang natin, huwag yan sa jowa mo, walang pangarap yan sa buhay. Dapat doon tayo talaga sa may pangarap sa buhay. Hawakan natin yung pangarap natin sa buhay dahil kapag pinanghawakan natin yung malayo yung mararating natin. So, napaka-importante yung may pangarap ka, may mission ka, at alam mo yung landas na susundin mo. Tsaka maging mabuti lang kayo sa kapwa nyo. Kasi naniniwala ako sa good and bad karma eh. So, if mabuti ka sa kapwa mo, babalik naman yan sa'yo. So, if naman pinanghinaan kayo ng loob, o kayong, hindi ko masasabing huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong bibitaw. Hindi kayo nag-iisa. Nandiyan lagi si Lord. Ayan. Ayan. Okay, sige. Sir, final messages and mayroon ka bang mga gustong batiin and at the same time, mga gusto mo pasalamatan on making this event possible? Oo. So maraming salamat po sa lahat na tumulong ngayon sa pasyal. Sir, thank you so much sa pagbisita. I would like to thank, of course, our partner, na Visual, sa paggabay lagi sa amin. Yes. Kasi more ng effort sa kanila. Thank you so much. Sa Servicio family, thank you so much. PCCI Rizal. Of course, banggitin ko lang yung ating big sponsors, mabilis lang. Sige. So, si Mountain Top, Coffee Beans, si JP Catering, Rich Beauty, si Green Crest Corporation. Thank you so much. And sa lahat ng awardees, media partners, at sa ating mga outstanding achievers. See you po sa September 8. Napakasaya po ng event na to. Gaganapin po ito sa Hexagon's Events Place sa Quezon City. So, alas 4 pa lang, mayroon na tayong pre-program na press con. So, hopefully, manood po tayo at kami excited na. Sana nahawa kayo sa excitement namin dahil marami kaming mayahatid sa inyong lahat. Ayan, thank you very much, sir, and thank you for gracing this week's program ng Real You. At guys, next week ulit, more interesting stories and more people ang ating titilalanin. Titila mo yan sa Real You.